Блядь, прилет возле меня. Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito na iyong nakikita. Ito ay Kyiv sa madaling araw ng ika-24 ng Mayo, 2026. Hindi ito isang pelikula. Hindi ito isang reenactment. Isa itong video, totoo, ng isang sibilyang Ukranyano nagdesisyong kunin ang cellphone niya para i-record ang nangyayari sa labas ng bintana ng kanyang apartment. Mayroong makapal na usok sa labas. Sa kabila nito, nagpatuloy siyang mag-record at lumapit sa bintana. Total, 4 na taon ng digmaan. At nakita na niya ito dati. Pero ngayong gabi, magiging iba ito. Ngayong gabi, nagpakawala ang Rusya ng halos 700 banta mula sa himpapawid laban sa Ukraine sa isang operasyon. Mga hypersonic na misil, mga drone at misil mula Rusya, sinakop na Crimea at mga barko sa dagat itim. Isa ito sa pinakamalaking opensiba mula simula ng pananakop. At sa gitna ng mga pag-ataking ito, may isang particular na misil. Isang misil na dinisenyo para magdala ng 6 na ogibang nuklear. Isang sandata na ayon kay Putin ay bumibiyahe na parang bulalakaw at hindi kayang pigilan ng kahit anong depensa sa mundo. Ang pangalan nito ay Oreshnik. Itong lalaking nakikita mo ngayon ay hindi pa alam, pero sa loob ng ilang segundo, siya ay ilang metro na lang ang layo sa isang pagsabog na yayanig sa buong gusali nila. Mas nakakabahala nung gabing yon ay hindi ang pagsabog, kundi kung saan piniling itutok ni Putin ang Oreshnik. Ang Oreshnik ay isang misil na balistiko na katamtamang saklaw. Sa Ruso, ibig sabihin nito ay ang Barkom Delayag. Pero ang dala ng sandatang ito ang kinatatakutan ng kanluran. Ang Oreshnik nakakapagpakawala ng hanggang 6 na magkatahiwalay na ogiba habang nasa ere. Bawat ogiba ay naglalabas pa ng 6 na maliliit na sariling bomba. 36 na puntos ng tama sa isang putok lang. Sa bilis na Mach 10, halos 10 beses ang bilis ng tunog. Hetong detalye ang nagbago ng lahat. Ang Oreshnik ay dinisenyo para magdala ng mga ogibang nuklear at may sapat na abot para maabot ang mga pangunahing kabisera ng Europa. Berlin, Warsaw, Paris, London. Ginamit ng Rusya ang Oreshnik 3 beses laban sa Ukraine. Noong Nobyembre ng 2024 laban sa Dnipro. Noong Enero ng taong ito laban sa Lviv. At ngayon, noong ika-24 ng Mayo laban sa Bila Cherkeva. Sa rehiyong ng Kiev, bawat paggamit ay mas malapit sa kabisera, bawat paggamit mas malapit sa mga sibilyan. At laging ganun din ang tugon ng kanluran. Pagkondena walang aksyon, 3 Oreshniks, 3 pagkondena, 0 na konsekwensya. Pero hintayin mong makita ang tunay na tinamaan ni Putin ng madaling araw na yon. Dahil may sinabi ang Rusya sa mundo at ginawa ang isang bagay na lubos na naiiba. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, tinamaan ng mga misil ang mga pasilidad ng komando at kontrol ng militar, mga base ng himpapawid, at industriya ng militar, at tiniyak na walang sibilyang target ang tinamaan. Iyan ang sinabi ng Rusya, ngayon tingnan mo naman ang ginawa nila. Ang pambansang museo ng Chernobyl sa Podil ay nawasak dahil sa direktang tama. Ilang linggo bago iyon, muling binuksan ang museo para sa ika-40 anibersaryo ng sakunang nuklear noong 1986. Ang Ministry ng Ugnayang Panglabas ng Ukraine dinisenyo noong 1939 at 39 ay tinamaan sa unang pagkakataon mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Nakaligtas ito sa mga Nazi, hindi sa gabing pag-atake ni Putin. Ang Pambansang Filarmonika, ang Opera ng Kiev, ang Pambansang Museo ng Sining, ang Katolikong Monasteryo, alas 4 ng umaga, tinamaan ng isang paaralan na may mga taong nakasilong sa loob. 3 misil ng Russia ang nakatutok sa pasilidad ng paglilinis ng tubig ng lungsod. Walang base ng himpapawid o command ng militar dito, ngunit walang opisyal ng Russia ang nagsorry. Tumugon ang kanluran. Sinabi ni Macron na tapos na ang digmaan ni Putin. Tinawag ni Kaja Kallas itong sinadyang kawalang ingat sa usaping nuklear.
Nang akong magdadagdag ng suporta si von der Leyen sa depensang himpapawid ng Ukraine. Ang pagpupulong ng mga kalihim ng ugnayang palabas ng Europa ay ipinatawag ilang araw pagkatapos. Tanging ang Polonya lang ang kumilos at nagpadala ng mga eroplanong pandigma ng walang koordinasyon. Pero habang winawasak ni Putin ang mga museo sa Kyiv, walang nakapansin sa ginagawa ng Ukraine sa kabilang panig. Sa parehong gabi, ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine, tinama nila ang terminal Tamanavtogas sa timog ng Rusya. Ang terminal na ito ay nag-e-export ng 20 milyong tonelada ng langis bawat taon, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa digmaan. 2 barkong Ruso ang tinamaan sa Novorossiysk Naval Base. 3 himpilan ng utos ng mga drone ang winasak sa Belgorod, Donetsk at Kursk. 200 kilometro mula Moscow, sinunog na espesyal na puwersa ng Ukraine ang isang estratehikong pasilidad ng gas. Habang inaatake ng Rusya ang mga museo, sinisira ng Ukraine ang lohistika ng digmaan. Sinusunog ni Putin ang alaala habang tangke ng gasolina ng Ruso ang sinusunog ni Zelensky. Iyan ang malaking pagkakaiba. Dito pumapasok ang tanong na sumusuporta sa kwento. Bakit nagpaputok ng misil si Putin? Idimisenyo para sa mga nuclear warhead at laban sa kooperatiba ng garahe? May 3 posibilidad, bawat isa ay mas nakakabahala kaysa sa isa pa. Ang una ay kawalan ng katumpakan. Ipinapakita ng mga teknikal na pagsusuri na iniwan ng Ureshnik ang sistema ng pinungpaggabay ng mga tradisyonal na tumpak na misil. Sa madaling salita, hindi ito tumpak. Kapag nagkakaiwalay ang mga warhead, nahuhulog ito kung saan-saan. Ibig sabihin, nagpapaputok ang Rusya ng mga sandatang nuklear sa mga lungsod nang walang kontrol kung saan tatama. Ang pangalawa ay eksaktong sinabi ng Rusya na mga target militar pero walang independenteng pinagmulan na nakakita ng anumang target militar na nawasak doon. Ang command at control ng Rusya ay, ayon sa ebidensya, isang gusaling may mga garahe. Ang pangatlo ay na ito ay sinadya. Ito ang pinakatinatanggap na interpretasyon sa mga kanluraning analista. Hindi kailanman militar ang target ay ang kanluran. Pinili ni Putin ang mga garahe dahil hindi mahalaga ang material na pinsala, ang mahalaga ay ang manakot. Kahit anong mangyari, hindi magmumukhang maganda si Putin dito. Pero ang nasa likod ng gabing ito ay mas nagbibigay linaw pa. Simple lang, ang paulit-ulit na paggamit ng Ureshnik ay hindi tanda ng lakas, kundi ng kawalang pag-asa. Silipin mo ang nangyayari sa labanan. Matagal nang hindi sumusulong ang mga tropang Ruso at sa ilang reyon, napapaatras pa sila. Samantala, kabaliktaran ang ginagawa ng Ukraine. Inatake nila ang mga refinery na mas malalim sa loob ng Rusya, pinalulubog ang mga barko sa Dagat Itim, binobomba ang mga sentrong pangkomando ng militar na mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa Moscow. Walang sagot si Putin sa larangan ng labanan. Para dito, kaya siya sumasagot kung ano pa ang natitira sa kanya. Palabas, mga larawan ng tagumpay. Para sa mga manonood sa Rusya, habang humihina ang ekonomiya sa ilalim ng mga sanksyon at ginagastos ni Putin ang milyon-milyon sa paggawa ng mga larawan ng tagumpay. Ang mga karaniwang Ukranyano ang tunay na nagbabayad ng halaga ng digmaang ito. Sa mga guho, kung saan dati may mga bahay, sa katahimikan, kung saan dating may mga tinig, sa mga pamilyang di na muling mabubuo. Bawat Oreshnik na pinaputok ni Putin ay hindi pagpapakita ng lakas, kundi isang pag-amin ng kahinaan. At ang mga totoong nakikinig ay nakaintindi na. Pero gusto kong malaman ang opinyon mo ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento. Sa 3 inuha tungkol sa Oreshnik, alin sa tingin mo ang totoo? Kung napaisip ka sa video na ito, ibahagi ito sa kakilalang kailangang maintindihan ang nangyayari sa digmaang ito.
Mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na pagsusuri. Hanggang sa susunod na video.